Sa mundo ng pag-ibig, minsan masaya. Oh my gosh! Tinignan ako ni Crush! Eh paano? May muta ka oh. Minsan masakit. Grabe yun. Hanggang ngayon, nagre-relapse pa rin ako. Ito'y lilisan na. Minsan, sinson. Aruy! Saklap! Pero dito sa Energy Love Lines, hindi ka nag-iisa. Yes! Like you and me against the world! Go, 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 Pangga! Di man araw-araw na nakangiti. Dito, ang kwento mo, pakikinggan. Tanong mo, sasagutin. At puso mo, tutulungan naming gumaan. Kasama ang Energy Love Lines, kung saan may makikinig at may mag-a-advise. Energy Love Lines sa 106.7 Energy FM. Kahit minsan, sublay. Sheena! Hello! Hello, hello, hello! How are you? Masaya ba? Masaya ba? Masarap ba ang lunch mo ngayon? Or medyo malungkot? Aray ko, Friday. Dapat kapag Friday, bongga daw po ang mga kinakain natin. Kaya Friday dapat nagsasamgyup. Ganyan. O kaya naman nagtutupis chicken. With coleslaw. Wow. With muffin. Siyempre, mayaman ka ngayon eh. Lalo rin mga bagong sweldo, mabuhay. Kayo na talaga, ano? O, yung iba dyan, ha? Sumweldo na't lahat, di pa rin nagbabayad ng utang. Ano ba naman yan? Kapag nakasweldo na, dapat nagbabayad tayo ng utang. Hindi yung, alam mo, may utang ka, tapos, kumakabakasyon. Diba? Tapos yung pinagkautangan, aray mo, naghahabol na, binlock mo pa sa Facebook. Ba't naman ganon? Dapat hindi. Atapang utang, dapat atapang din abayad. Diba? Aray ko! Ay, gising na po sa katotohanan dahil pag-uusapan na natin ngayon ang ating linyahan. Ano nga bang linyahan ng puso mo today? Ay nako, eto na tayo. Good luck talaga sa atin today dahil mapapalaban tayo. Ang sabi, walang masama sa pagmamahal sa pamilya. Pero kapag bumuo ka na ng sarili mong pamilya, matuto kang manindigan para sa taong pinili mong makasama. Ang tanong, paano mo ipaglalaban ang pwesto mo sa buhay ng partner mo kung sa bawat desisyon nyo, ang opinyon pa rin ng magulang niya ang nasusunod? Linyahan ng mga mama's boy, mama's girl. Daddy's girl, daddy's boy. Aray ko talaga. Over naman sa ASCII yan. Bakit naman ganon? So eto na nga, sabi nga 'di ba, live and cleave. Wala namang pong sinabi na live and welcome to the family. Alam mo, eto, dito tayo madalas nagkakamali, ano? Meron akong napakinggan, Pangga, na ang sinasabi, mali nga raw po yun na, eto na, sasapi ka na sa aming pamilya. Dapat daw hindi ganon. Kasi, magsisimula kayo ng panibago. Wala kayong sapiang magaganap, walang ganon. Walang kombinasyon na yung lalaki sasapi dun sa pamilya ng babae or yung babae sasapi sa pamilya ng lalaki. Hindi raw ganon. Bagkus ay, magsisimula sila ng panibagong pamilya, ganon. Kasi ang nangyayari, 'di ba, yung mga sapi-sapian na 'yan, madalas nagkakaroon ng ng mga problema, ng silipan, ganyan. Kung sino masusunod sa ganito, sa ganyan. So dapat, mistulang lang tayo, gabay sa mga anak natin. Nako, lalo na baby pa naman yung anak ko, no, pero hindi ko pa naiisip siguro 'yan. Dapat di ko muna isipin kasi baka mabaliw ako kakaisip. Pero, bilang mga magulang, hindi talaga natin maiiwasan, no, na magsabi, magbigay ng advice. No? Very unsolicited nga naman talaga. Sabi nga nila, ibang hat na po yung sinusuot natin. Ibang role na tayo, Pangga, kapag meron ng asawa ang ating mga anak. Kung noong una, tayo pa yung pwedeng mag-command, mag-utos, o magsabi na, dapat ganito ha, o ang schedule mo, ayusin mo ha. O ako dapat ang sundin mo. Mas alam ko yung ugali mo, mas alam ko kung ano yung tama para sa'yo. May concern ako sa'yo, mahal lang kita, kaya ako nagbibigay ng ganitong payo. Dapat hindi na ganon.
pwede na lang tayong magbigay ng suhestyon. Again, suggestion. Hindi po command. Magkaiba yun. Pwede tayong magbigay ng suhestyon kapag hiniling lamang sa atin ng ating mga anak. Pero kapag hindi naman niya hinihiling, kaya niya naman ang buhay niya, dapat tamimi lang talaga tayo. Nandun lang tayo para magbigay ng pagmamahal, ganyan. Mga musta, makipagkwentuhan. Pero never ever tayo manghihimasok sa buhay ng ating mga anak. Lalo na nga kung meron na siyang sariling pamilya. Madalas na nagiging problema ng ilan no pangga, yung tinitirhan. Siyempre kapag kayo po ay nasa iisang bubong, madalas dyan nagkakasilipan na kahit gaano nyo pa kabait sa isa't isa, meron at meron pa rin namang makikita. No? Hindi naman sinabi na nagkakarambulan na wala pong payapa na magbebiyanan. Meron talaga. Pero hindi lang natin maiiwasan pangga na magkaiba tayo ng mga paniniwala sa buhay na minsan hindi ka komportable. Siyempre pag nasa sarili mong bahay, iba eh. Pwede kang maglakad dyan na nakahubo o nakaboxers. Pwede kang gumising ng late. Pag meron tayong kasama sa bahay, of course, kailangan gumising ka ng maaga. Kailangan mong makisama. Diba? So, ang maganda talaga, pangga, kapag tayo po ay nagpamilya na, kung kaya naman natin, bubukod talaga tayo. No? Hindi uubra, sabi nga nung iba madalas na problema, no? Yung hindi po pwede na dalawa ang reyna sa loob ng isang bahay. Siyempre, iba yung kinalakihan ng magulang, iba yung kinalakihan nitong asawa. Magka-clash talaga yan kapag nagtagpo yan sa isang problema. And kung dito naman po sa linyahan natin today, na kung meron na siyang asawa, hindi pa rin niya kaya magdesisyon, lahat ng desisyon niya pinapaalam pa, ay di sana hindi ka muna nag-asawa. Wala namang masama sa pagkukwento. Ako para sa akin lang pangga. Okay lang naman na magkukwento tayo sa magulang natin na, Mami, eto nakabili kami ng ganito. Uy, si Junjun nag-aaral na. Uy, Mami, nakakatuwa kasi bibili kami ng ganyan. Pwede naman yun magkukwento ka Pero iba na kapag yung dating ay, okay lang ba? Bumili ako ng ganito. Sa tingin mo, Mami? Nagtanong ka sa mami mo tapos dun sa asawa mo hindi ka nagtatanong. Inuna mo pang tanungin yung nanay mo kaysa sa asawa mo. Siyempre hindi natin gagawin yun, friend. Okay? Unahin muna natin yung asawa natin. Tayo rin mga babae nagkakamali rin tayo sa part na yan. Akala nyo mga lalaki lang? Madalas kasi sila lang yung nasasabihan na mamas boy kasi yan Uy, tayo rin mga babae minsan, hindi mapigilan talaga yung bibig. Mas nauuna mo pang i-broadcast sa pamilya mo kung ano yung mga plano mo sa buhay or ano ang nangyari sa'yo kaysa doon sa asawa mong lalaki. Paano? Nasa isip kagad natin mga babae, hindi naman nakikinig yan sa akin. Busy naman yan lagi. Kaya ako kinukwento sa pamilya ko. Paano na yung asawa mo? Di ba dapat siya yung unang nakakaalam? Lalo na madalas pa nating linyahan. Hindi ko sasabihin sa kanya, ano ba yun? Ayan. Huwag mo sabihin sa asawa mo, Ayan. Na dapat dun pa lang, pinipigilan na natin, binabawalan na natin. Hoy, hindi pwede, asawa ko yun. Dapat ganon. Pero hindi naman talaga maiiwasan minsan, no? Pero dapat, inaaral po natin na huwag yun gawin. Respeto sa ating mga asawa. Naku, pag-usapan pa natin yan Dali, mahaba-haba talaga tong kwentuhan. Pwede ka mag-text 0945-367-8792 at pag-usapan natin, ano nga ba talaga, paano kapag yung asawa mo ay nakabase pa rin ang desisyon sa magulang? Aray ko. Share mo na yan, pangga. Or pwede ka magkomento sa Energy FM 1067. Okay? Nako, malamang sa alamang, maraming makaka-relate. Kaya naman, ituloy natin ang kwentuhan online. Dito lang yan, pangga, sa number 106.7 Energy FM, pangga. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy. Energy. So, eto na, pag-usapan natin. Let's talk about love. So, yon. Ito ang problema po ng ating linyahan today, no?
Ulitin natin para sa mga hindi pa nakapakinig. Sabi, walang masama sa pagmamahal sa pamilya. Pero kapag bumuo ka na ng sarili mong family, matuto ka na dapat manindigan para sa taong pinili mong makasama. Paano mo ipaglalaban ang pwesto mo sa buhay ng partner mo kung sa bawat desisyon nyo, ang opinyon pa rin ng magulang niya ang nasusunod? Aray ko. Ako, marami na akong nawi-witness na ganyan pangga. Sa totoo lang. Nakaka-lurky. Ay, pa-shoutout daw. Huy, hello naman kay mag-shoutout muna tayo. Hello kay Alisa. Alisa baby, hello. Sana nakatuto ka pa rin online. Oo. Sorry na, ko lang nabasa. Hello! Ayan na nga. So, eto marami ako nakikita pangga na nagiging ganyan yung problema. Na kahit na, alam mo yun, tumanda na at lahat. Nakabase pa rin sa magulang ang desisyon. To the point na mas inuuna na yung comfort ng magulang kaysa sa mga anak. Comfort ng magulang kaysa sa asawa. Again, nothing wrong sa pagmamahal sa ating pamilya. Of course, sino ba namang matitiis yung pamilya, diba? Pero kapag yung comfort na or yung welfare na ng pamilya mo, ng sarili mong pamilya, ang nalalagay sa alanganin, iba na yun. Siyempre, ba't mo uunahin nga naman yung iba? Diba? Kung baga unahin mo yung sarili mong pamilya. Paano tayo matatawag yan na ilaw ng tahanan or haligi ng tahanan, diba? Kung wala ka namang paninindigan. Siyempre, una mong ilalaban dyan yung sarili mong family. What if, gawa na lang natin ang senaryo para mas madaling intindihin. Kunwari, nagkaroon ng conflict sa bahay. Sinong kakampihan mo? Yung sarili mong family, mga anak mo na nagre-reklamo kunwari, may nire-reklamo sila. O yung nanay at tatay mo. 'Di ba? Alam ka naman palayasin mo yung mga anak mo at asawa mo, no? Depende rin kasi sa scenario, depende sa pangyayari. Pero yun nga, kung titignan po natin yung hierarchy talaga. Kung sino ba yung pagkakasunod-sunod na dapat nating unang pakinggan. Siyempre, unahin natin yung asawa. Sunod yung mga anak natin. Das after nun, tsaka yung sarili nating family. Pero napakahirap. Sa totoosin, ako, I can relate. I can relate to that. Bago ko nakapag-adjust, pangga, napakahirap, napakahabang adjustment. Na hanggang ngayon, ay wino-workout ko pa rin talaga yan, no? Lalo na dun sa mga problema ito ng mga malalapit Yung talagang pinagdikit talaga ang pamilya nila, no? Na syempre, minsan nakakalimutan mo na, huy, oo nga pala, meron akong sariling pamilya. Bakit nababother pa ako kapag aalis kami? Ayan. Kunwari may plano kayo ni mister, mag-out of town. Tapos ikaw kakabahan ka pa na, teka lang, di pa ako nagpapaalam kay mami. Hoy, B, may asawa ka na talaga. Oo, wala kang sariling desisyon, girl. Paano yan? Minsan nakakalimutan natin na, huy, nakawala ka na nga. Ano ba, meron ka ng tinatayo, may binubuo ka ng sarili mong pamilya, may mister ka na, Hindi ka magtatanong kay mami at daddy ng desisyon mo sa buhay, B. Nandyan sila para gumabay sa atin. Pero ang huling desisyon, nandun pa rin sa asawa natin. Siyempre, ako, gusto ko pa rin pangga na igagalang, irerespeto, papakitaan ng pagmamahal ang sarili nating pamilya. Hindi natin kakalimutan yan. Never ever. Ako sa akin, default dapat yun na hindi natin sila kakalimutan. Hindi naman sinabi na porket nag-asawa na tayo, nagpamilya na tayo, tsopwera mo na ang buong pamilya mo. At gagawin mong lisensya yun, may sarili na akong pamilya, bala kayo dyan. Wala na akong pakialam sa inyo, huyo kayo sa akin. Ay, B, hindi naman ako papayag nung ganun. Kasama pa rin sila sa buhay. Sa buhay, hindi sa desisyon. Okay, magkaiba yon. Alam ko, marami din ang nahihirapan talagang mag-let go, no? Lalo na kung, yun nga, ang eksena ninyo or ang setup ninyo ay nandun kayo sa bahay ng biyanan. Pero kasi, depende rin yan no, sa ating kagustuhan. Desisyon nyo pa rin yan Kung kayo magsistay sa isang bahay, syempre, susunod tayo sa batas kung sino ba yung may-ari ng bahay. Ganun lang kasimple yun. Para sa akin hindi natin pwede ipagduldulan yung gusto natin dahil
nakikitira nga tayo dun sa may-ari ng bahay. Period. So kung dumating yung point na medyo nabubwisit na tayo, nakakainis naman, ba't kailangan kong sundin yan? Eto naman yung asawa ko. Umalis kayo dun sa bahay. Ganun lang kasimple. Huwag kayo dun tumira kung ayaw nyo pala na merong mangingialam. No? Kasi totoo naman talaga na, syempre, wala dapat pakialamanin. Pero yun nga nandun kayo sa bahay niya alis kayo dun. Para sa akin, ganun lang kasimple. No? And at the end of the day, Pangga, nasa nasa kung paano ba kayo makisama. Paano rin ba yung takbo ng inyong relasyon? Harmonious ba yung relationship ng bawat isa? No? Kung sa umpisa pa lang, nararamdaman mo ay may conflict. Cannot be to be. Gawa natin ng paraan. Kung nagkakaroon ng problema, yung mga mag-i-in-laws, ang dapat na gumagawa ng paraan dyan, kung sino yung kamag-anak kung kanino kami problema, gets? O kunwari ako, asawa ko kunwari si Jimbo para maintindihan natin, no? Kung may problema ako sa pamilya ni Jimbo, si Jimbo dapat ang nag-aasikaso nun. Hindi ako. Kasi siya ang nakakakilala sa pamilya niya. Ganon din naman siya kung may problema siya sa pamilya ko, ako ang mag-aasikaso nun. Hindi siya. And tayo, ang role natin, ay syempre pabanguhin yung pangalan ng mga asawa natin na kahit anong mangyari, hindi tayo magsusumbong hanggat kaya. Kung yung mga petty natin na problema, hindi natin isusumbong yan sa magulang natin. Kasi tandaan nyo, pag kayo nagkabati ng asawa mo, tapos ang mangyayari niyan, yung galit ng mga magulang mo, ng mga kapatid mo, nandun pa rin yan, B. Kahit bati na kayo. Magkakaroon ng kapatawaran, magiging okay na ang lahat. Pero syempre, nasabi mo na, nangyari pa rin na. No? So hanggat kaya natin, i-solve natin ang sarili natin. 'Di ba? Mahirap rin talaga mag-asawa no, sa totoo lang. Lalo na yung mga unang yugto. Nako, ma-share ko lang sa inyo para mapagkwentuhan natin. Syempre yung mga unang pagkakataon pangga nabubukod tayo, mahirap talaga. Tipong mag-grocery nga lang, parang pakiramdam ko kailangan ko pa ipaalam sa magulang ko noon Ganong level. Na syempre nasanay ka na buong ilang taon ng buhay mo, nandun ka sa poder ng nanay at tatay mo. Hanggang sa magigising ka na lang isang araw na, teka lang, parang joke time. Parang di ka nag-asawa. No, nandun pa rin yung takot lagi na baka hindi pwede baka bawal Tanong muna natin, hindi. Kailangan mo na matutong magdesisyon kasi hindi tayo matututo kapag lagi lang tayo nakasandal sa ating mga magulang. Okay? Oo naman, Wyatt Santos, hello, pwede magpa-shoutout. Kung ang problema naman natin, ayan, mga gastusin, ayan, isa pa rin yan sa pinakamatunog na problema, no? Sa social media, madalas yan na pag-uusapan na dapat ba tumulong? No, financially, ganyan. Ang say ko naman dyan, kung meron kayong extra, adi go. Diba? Kung napag-usapan nyo namang mag-asawa, natutulong, adi go. Pero kung inililihim ito, pangga, cannot be. Dapat hindi natin nililihim yung mga ganyang bagay. Open tayo dapat sa asawa natin. And isa sa nakita kong solusyon dyan, for example, ang setup namin na mag-asawa, may trabaho siya, may trabaho ako, kung meron kang extra pera dun sa sinahod mo, di yun yung pang-share mo. Not necessarily yung tinatawag nila naman na sustento Pang-share, ibig sabihin na pag aalis kayo, pag gagala, pag merong mga kainan, syempre manlilibre ka ng family mo. Yan, pwede mong gastasin dun. Pero yun nga, dapat alam ninyo pareho. Kaya nga po, importante na open po yung communication natin sa ating asawa. Itrato natin dapat sila na best friend. Sila yung kaibigan natin. Hindi yung sila yung pagtataguan natin. Okay? Dapat alam niya ang lahat na nangyayari. Kasi magiging problema nyo yan sa huli kapag nagtatago kayo. Hindi, ito. Nalaman ko, ganyan. Yung magiging problema yan. And wag rin syempre aabot sa punto na alam mong wala ka na, tapos ipipilit mo pa na magbigay.
Hindi naman po masama na magsabi na, uy, pasensya na, wala ako ngayon. Ganun, no? Magkaibang kaso kasi yan, no, kung breadwinner ka. Ang sinasabi ko kasi, yung tipong yun, labas-labas lang, mag-share ka, wala namang masama dun sa ganun. Yung iba kasi sobrang nililiteral eh. Na kapag nag-asawa ka na, kalimutan na talaga! To the highest level, bye, ganun. Hindi. Basta para sa akin, importante ay communication. Dun yun eh. Alam nyo kapag open kayo sa isa't isa, magiging maayos yung takbo ng lahat, no? Magiging masaya. Diba? Baka siya pa mismo yun nga yung maganda rin kapag open kayo, kapag tropa-tropa kayo ng asawa mo, yung asawa mo pa mismo, sige, sagot ko to. Ganun. Wala namang masama sa pagiging bukas palad. Diba? Okay yan. Okay maging generous kung meron naman tayong ikaka-generous. Di go! Huwag tayo masyadong mahigpit pangga sa pera. Lalo na pera yan, kikitain din naman natin yan. Again, iba po yung sitwasyon kapag kapag yung to the highest level na walang-wala talaga. Ay, nako. Oh well, papel, mamaya pag-usapan pa natin yan mga pangga, ha? Tumutok lang kayo, laters! Pagdaldalan pa natin yan. Ano nga ba ang dapat gawin? Kung very magulang pa rin. Dahil ang tunog po ng linyahan natin ay may problema talaga siya. Hindi na raw kaya. Hindi na kaya. Laters yan sa ating pagbabalik. Dito lamang yan. Dito lamang yan sa number 106.7 Energy FM Pangga. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy.